before coming in, and all the guests in this flight must be on board. If you have different flight numbers or destination, kindly get the Ito tayo ngayon sa hotel natin. Special trip, 200 pesos. Tayo sa ating bicycle papunta sa ating hotel accommodation. Yung special trip ko magkano? Special trip. Pagtigi lang. Doon ako sa Mantigay. Pagtigi lang. Tapos sa mga 600 ganun. Kaya 800. Sakay ng singit mo daw ganun. Ay, hindi pwede itong gamitin na pang, ano, pang tour. Magkakaroon kayo magkutaw. Oo. Magkakita kayo. Eh, nakausap na ako kahapon. So, 9 o'clock ng umaga. Dito na tayo sa ating accommodation. Yung Pabuwas Cottages na binook natin sa Klook. So tingnan natin kung makakapag early check-in tayo kasi 2 PM pa yung totoong check-in time. Then pagkatapos nating mag-settle dito, lapag lang natin yung gamit, then babalikan tayo ng driver natin kanina para ihatid tayo sa Mantigay Island. So dito tayo ngayon sa Mantigay Island. Titingnan natin kung meron tayong pwedeng makasabay sa bangka. Yung bangka is 750 ang isang bangka, pero good for 6 packs na yon. So pwedeng paghatian ng 6 yung 750, tapos may add pa na environmental fee. So tignan natin kung meron akong pwedeng ka-share. Kung wala, babayaran natin yung buong 750 para makapunta tayo sa isla. So ito yung rates dito sa Mantigay Island. 75 yung entrance fee. So ayun, nakahanap tayo ng ka-share. Bali, ang binayaran ko lang sa part ko is 200 kasama na yung entrance fee. 125 yung share ko dun sa bangka. Then 75 yung entrance fee. Tapos mamaya pagbalik ko dito, yung motor na nirentahan ko is ihahatid na lang dito. So from dito magmamotor na ako papunta sa ibang tourist destination, pero baka puntahan ko next is yung Katibawasan Falls. First time ko magmamotor. So wish me luck, sana maging safe naman. Pero sa nakita kong kalsada, maayos naman yung kalsada nila dito. So
Dahan-dahan na lang tayo mamaya. Sandaan. May mga dadaanan kang mga trail bago mo makita yung pinakamagandang part ng Bantigi Island. Ready na ba kayo? Follow kita sir para Ayan, salamat. hindi maka-start ka. Oh, diba? So beautiful! Welcome to Bantigi Island. Ito na. Dito na tayo sa best part. Sabihin nyo sa akin, worth it ba ang pagpunta ng Bantigi Island? Kayo na ang humusga. Tanan! Welcome to Bantigi Island. Grabe. White sand. Kung white sand. First time. Wala tayo, likod ni Loren. Sila mga bata dito, sila mga pinalagi siyang puno rin. Oo. Dala na sa Silupindaan, Bet. Dala ko sa ikon, Bet. Ulam? Sa bagter. Ako rin sa Philippines. Umanda ko dito, yaka. Kaya po tinda kong ipake. Kung kami pula sir, kapul ba kapul. Mo lagi to katong dili mo mga igos mo kape mo ay. Diyan dito. Niyo pag kay dali. Ay, malaman. So yun. Salamat po sa pamilya na kumupkup sa akin, sa nagpakain sa akin dito sa Bantigi Island. Sila po yung bumili nung
sea urchin ba yun? Yun. Parang seafood. First time kong matikman yun. Okay naman. Masarap siya. O, tsaka gutom din kasi ako eh. So, di pa ako nagtatanghalian. So, malaking bagay yung merong nagpakain sa atin. So, ayun. Ikutin natin tong Mantigue Island. Samantalahin natin kasi minsan lang tayo pumunta dito. Damdamin na natin. Tignan nyo ba yan? Napakaganda. Ayun. Ayun. Hindi ko alam kung kita pa siya mismo sa camera, pero yung kulay niya from light blue, sky blue, papuntang blue, tapos may pagka green, ganon siya sa personal. Saan nyo kaya? Tapos na yung time namin dito sa Mantigue Island. Actually, ang maximum stay lang na pwede dito is 3 hours per boat. So, nagliligpit na yung family na nakasabay ko dito sa tour. Salamat sa inyo. Pinakain nyo ako. Tapos, pagbalik natin dun sa port, pick upin na natin yung nirent natin na motor. Naisip ko kung pupunta ako ng Katibawasan Falls or babalik muna tayo sa hotel kasi kailangan nating mag-check-in ng 2 PM. So para din makapag-bihis tayo, makapagpalit tayo ng damit kasi syempre naligo tayo dito, puro tayo buhangin. Ayun, so mamaya ulit. Yes, quick stopover muna tayo. Ayun, so update. Andito na tayo sa ating hotel dito sa Pabuwas Cottages. Tapat lang siya ng White Island. And nakuha ko to sa Klook ng 1,000 pesos for 24 hours. So ito yung room. Dahil nandito na tayo sa room, ibig sabihin tagumpay ang ating
first motorcycle experience. So pasok tayo, tingnan natin yung room. Ito yung room. Ito yung double size bed. So ayan, meron siyang lalagyan ng mga damit, may air condition, may takore, mainit ng tubig. So bumili ako ng kape. Ayun, may maliit na TV. Tapos ito yung CR. Yan, decent naman siya. Salamin. So, that's our room for our stay. For our stay here in Camiguin. So hanggang bukas tayo dito. Then after nito, lilipat naman tayo sa ibang lugar. So kung gusto niyo ng accommodation na malapit sa White Island, ito Pabuwas Cottages, ito isa sa mga options ninyo. Though magkakatabi yung mga homestay dito, yung mga hotel, pero ito yung nakita kong mura. So yun. May rice po? Meron po. Ilan? Isa lang po. Singapore, almost halos pag-iyan. Ako tanawa na ako kapit. Diba? Saka black. Ayra, yan. Mapa sila itilaan. Mapay pang-senior. Mapay pang-average. Yan, mapay market. Diba? Nakakag may kaganihan na guna. Black ba? Black. Ato ba Singapore na ako? Ito ba? Nakakag na. Kapista ba? So ayun, update. Kakatapos lang natin ang dinner doon sa Ihawan. Actually, yung taga-accommodation natin yung nag-recommend nun. So dito tayo ngayon sa main road. Lakad-lakad. Tignan natin kung ano yung mga kainan meron dito malapit sa White Beach. Actually sa umaga or pag may araw, hindi mo sila masyado mapapansin. Pero ngayon, makikita mo sila. Yung mga madami yung ilaw. Hello, so ito, nakabalik na tayo sa accommodation natin. So tapos na tayong mag-dinner, tapos nakapag-coffee na rin tayo, then nakapaglakad-lakad sa labas para makita yung nightlife dito sa Camiguin, particularly dito sa may malapit sa White Island. So recap lang tayo ng mga ginastos natin sa day 1 ng ating Camiguin trip. So yung accommodation ko, which is Pabuwas Cottages, nandito lang siya sa may sa pinaka entrance ng papunta sa White Island. Actually tanaw mo yung White Island dito pag sumilip ka dun sa labas. So nabuko siya sa Klook for 1,050. That's for 24 hours or for a day.
kasi bukas sa iba naman tayo. And then pagdating natin kanina sa airport ng Kamikin, nag special trip tayo papunta dito sa accommodation natin, which is 200 pesos yung pamasahe. And then pagdating natin sa accommodation, since 2 PM pa yung check-in natin, pumunta na tayo kaagad sa Mantigue Island. Yung same driver natin na tricycle, siya na rin nag-offer para ihatid tayo sa Mantigue Island. And yung fare niya is 600 pesos. Nung una ko narinig, parang sabi ko parang masyadong mahal for para lang sa one way. Pero nung binyahe namin siya from dito papunta sa Mantigue Island, sobrang layo. Parang mga nasa 30 minutes din yung biyahe. So, plus, syempre, wala naman siyang makukuhang pasahero pabalik. So, I think fair lang yung pamasahe na 600 pesos. Then, pagdating natin sa Mantigue Island, doon natin pinahatid yung nirent natin na motor for 24 hours hanggang bukas na siya, which is mas matipid. So, yung motor rental is 450 pesos. Then, pagdating natin sa Mantigue Island, yung rent natin ng boat is 750 pesos. Good for 6 packs na siya para ihatid at ibalik kayo from Mantigue Island. So, ang ginawa natin, nag-antay tayo ng pwede nating ka-share sa bangka para mas less yung babayaran natin. Then, yun, meron tayong family na nakilala doon. So, sila yung nakashare natin sa boat. So, instead na 750 yung binayaran natin, dinivide yung sa 6, which is 125 pesos plus yung 75 pesos na entrance fee. So, 200 lang yung binayaran natin para makarating tayo sa Mantigue Island. Then, pagdating dun after natin sa Mantigue Island, syempre, nakuha na natin yung rent natin ng motor. So, yun na yung ginamit natin pabalik dito sa accommodation. Morning! So, ngayon ay 5 AM or past 5 na. So, papunta tayo ngayon sa entrance ng White Island. Nagahan natin para kung mayroon tayong kasabay or makashare sa boat para makamura tayo. So yung hotel ko is walking distance lang dun sa entrance ng White Island. So hindi na tayo kailangang magmotor or mamasahe. Ito siya. So update ko kayo mamaya pagdating ko dun. So sana meron tayong makashare sa bangka. Wala pang 6 AM pero madami ng turista. So nakakuha tayo ng ka-share. Bali ang binayaran lang natin is 187 per pax. Kasama na yung entrance doon na 50 pesos.
kanina, bali nung pasakay namin ng bangka, kasi yung isang share ko sa boat, pamilya sila, yung asawa niya, siya, tsaka yung isang bata, yung anak nila. Unfortunately, hindi sila nakasakay sa bangka kasi ang mangyayari, 5 na kami sa bangka kasama yung bata. Strictly, 4 lang pala dapat yung inaalaw nila na sumakay sa bangka. So, yung bata, kahit na sabihin mong free siya, tsaka bata siya, counted siya as 1. So, binalik natin yung binayad nila sa bangka. Pero 2 pa din kaming nag-share. Malaking bagay na din. Ganda. So, hindi natin mapapalipad yung road kasi itong White Island, malapit siya sa airport. So, restricted. So, hindi natin ipilit. Tawid tayo sa kabilang place. Meron pang maliit na sandbar doon na nahahati ng dagat. Kasi yan yung mainland Camiguin. Ganda nyo, oh. Ito ba yung highest peak ng isla? Tawid tayo dun sa kanila. Sana hindi tayo matapa. Parang ang tagal ko nang nakastay dito sa island, pero sa 7 AM pa lang. So 3 hours yung maximum time na pwede kang magstay dito sa island per boat. Balik na tayo dun sa isa pang isla. So paupo na lang tayo, nanamnam na lang natin yung lugar kasi hindi natin alam kung kailan tayo makakabalik dito. Parang since Sunday ngayon, dahil maraming tao, parang feeling family day. Family day itong araw na to dito sa White Island. Kasi halos puro pamilya, kasama yung mga anak, ganyan. Balik na kami sa bangka. Bye, White Island. I hope to see you soon.
papasok dito. Ayan yung rent nating motor. Tapos yung room natin ay nasa likod. Doon sa pinakadulo. Actually may gate doon sa likod. Pero yung motor doon ko pinark sa harap. Doon sa pinakadulo yung accommodation natin. So dito tayo ngayon sa Sunken Cemetery. May maraming tindahan dito ng mga pasalubong, ref magnet, keychain. So yun lang naman. After nito, punta naman tayo sa church. Ano ng avocado, sir? Buko na lang. Mix mo na lang. Kuha ito, te. Order na mo, sir. Yes. Mango float na lang, sir. Naubos na kasi yung avocado, eh. Okay. Sige, mango float. Ilan po, sir? Isa lang po. Tapos isa po. Saan po ito gawa? Kasaba, sir. Okay. Keeping. Oo, sir. Deep fried na kasaba. Oo, sir. Mango float. Kaya natin to keeping. Parang deep fried kasaba. So, ang next stop natin is yung ruins of the old Spanish Church of Bonbon. Malapit lang siya sa Sunken Cemetery, parang isang kanto lang. Let's check it out. So, ito siya sa loob. Yay! Pwede kang sindi ng kandila. Sa loob. White Island, very na po. Laki pala siya. Parang maze.
dead end. So ayun, ito yung ruins of old church. Ayun, so after nito hanap na lang tayo ng gas station para makapagpagas tayo, kasi yung motor na nirent natin, syempre kapag binalik natin kailangan may gas. So ayun, hanap tayo ng gas station kasi baka mamaya tumirik na lang tayo kung saan walang gas station. Meron daw malapit dun sa dulo, so tahan natin. Ito nga pala ang aking kasama sa tour. First time magmotor, memorable tong kami ginata dahil dito. Time check, it's 12:30. So dito na tayo sa Benoni Port, papunta na ng Balingoan. 250 yung pamasahe sa bangka. Ako matagaling mo? St. Benedict, sakto yung dati, sakto paalis na siya.
sa Balingoan Port. So ang next step natin is pupunta tayo sa bus terminal para sa biyahe natin papunta sa Agora Bus Terminal sa CDO. Doon yung ano natin, yung next na hotel natin. So let's go. So may ibang nag-o-offer na ihatid sa bus terminal pero malapit lang siya, pwedeng lakarin.